Okay, so magandang gabi po muli sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa ating bansang minamahal sa Pilipinas. Isang sana malamig na umaga din sa atin, no? Kasi maaga-maaga pa rin sa atin ngayon kasamang Edwin. Oo nga po, Kalin. Medyo nag-uumpisa na rin yata uminit ang panahon at temperatura sa ating bayang Pilipinas. Nung Ayun, December na doon ako, medyo magandang panahon, medyo malamig. talaga. So, pero siyempre papasok na tayo sa atin sa summer, no? Summer, oo. Summer period na ngayon at tayo naman ay papalipas na rin itong Winter. ating winter. So, medyo nagbabago. Kapansin-pansin ang mga kababayan natin, maraming inuubo, maraming sinisipon. Mm. Kasi, siyempre, hindi pagkambyo ng ating panahon kasi talagang malaking epekto yan sa ating kalusugan. Pero, siyempre, kahit ganun pa man, pabago-bago ang ating panahon dito. Pero kung kapag ang ating katawan ay handa naman humarap sa mga ganitong uring mga pagbabago, sa tingin ko, kakayanin natin yan. At yun, sa gabing ito, ay ating mapag-uusapan ng mga bagay-bagay na medyo kakaibang ating kwentuhan ngayong gabi, mga kaimpapawid. Kasi, Oo nga. siyempre, sa tuwing tayo na sa radyo, madalas naririnig ng iba, puro politika. No? Ngayon, medyo maiba naman tayo kasi Oo nga. ang ating pag-usapan sa gabing ito ay isang napakamahalaga at malaking bahagi ng ating buhay. Hindi lang Mm. bilang mga OFW, kundi bilang talagang mga taong naghahangad ng mabuti para sa ating kapwa. Oo nga, malaking bagay ito dahil itong ating mga panahon ngayong gabi, mga kapwa namin OFWs dito sa Italia na i-consider natin na kakaiba ang kanilang mga gawain at mga aktibidades kumpara dun sa normal na aktibidades ng mga kapwa natin Pilipino dito. So sana yung mga ma-share nila sa susunod na alos 45 minutos ng bahagi pa ng ating programa ay magbigay inspirasyon at halimbawa, magandang halimbawa sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino dito. So, Father, huwag na natin patagalin. I-share na natin sa ating mga taga-subaybay ang konteksto at tema ng ating programa at na maipakilala ko na ang ating dalawang magigiting na mga panauhin ngayong gabi. O sige, tuloy mo na kasi medyo excited tayo dito dahil kakaiba nga itong ating pag-uusapan. Ano? Siguro kahit ating mga kaimpapawid, maninibago kasi medyo iba yata ang pag-uusapan ngayon. At napaka-exciting ito dahil ito'y buena mano sa ating radyo na ito ang ating magiging talakayan. Ano nga bang konteksto? Sabi nga ngayong gabi, baitan tayo ngayong gabi, baitan. Ang mabait naman lagi tayo, di ba? Sige. So, Father, ang ating tema, per favore. Okay, mga profesional na atletang Pinoy sa Italia, kilalanin. Wow, atletang Pinoy sa Italia. Kilalanin natin mga profesional na atletang Pinoy sa Italia at suportahan sa darating nilang laban sa larangan ng palakasan o sport ngayong Marso. At ang buong detalye ay ating malalaman dito sa Ugnayan sa Ipapawid ngayon ng gabi nito sa Radyo Roma sa gabing ito. At ating makapanayam ngayon. At sino nga bang ating makapanayam para medyo ma-inform naman tayo sa mga bagay-bagay na ito kasamang Edwin? Well, huwag na natin patagalin. Tulad nga na nasabi ko, ngayong gabi, meron po tayong dalawang panauhin. At ang una po ay si Reynaldo or si Jay Cabrera. Siya po ay isang triathlon runner. Ito po ay kombinasyon ng swimming, biking, and running. Siya po ay OFW mula sa bayan ng Tarlac, sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City. Meron po siyang dalawang anak. At ang tawag po sa kanya ay si Pinoy Ironman. At ang ating pong pangalawang panauhin naman ay si Genesis Cunanan. Siya po ay ultra runner. Isa din pong OFW mula sa Pampanga. Siya po ay nakatira at nananahan dito sa Italia sa Piacenza, Italy. Siya po ay an athlete of the Italian Marathon Club. Siya po ay miyembro ng Italian Marathon Club at siya ang Pilipinong Ultra Runners at ng Pilipinong Ultra Runners Group. So wag na po natin patagalin. Welcome, Ray o Jay at saka si Genesis. Welcome sa aming programa, sa ating programa ngayong gabi. Father? Maaari na kayong bumati, Jay and Genesis. Bumati muna kayo sa ating mga kahimpapawid. Genesis muna. Okay, Genesis. Hello po. Hello sa lahat. Sa mga nanonood dyan. 'yan, 'yan. 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 '
Yan si Genesis Cunanan, ang ating ultra runner. At ang ating isang kasama ngayon ay si Jay. Jay, maring kang bumati. Yun, magandang gabi po sa mga nasa Pilipinas at dito sa Italy. Buonasera tutti sa mga kababayan natin dito, mga kasama nating OFW, tsaka mga kaibigan natin. Tsaka sa lahat ng nanonood, lahat ng viewers. Okay, Let's maraming go. salamat sa inyong pag-unlock no, sa ating interview sa gabing Walang ito. ano man Dahil po, isa pong karangalan. Ang karangalan po sa amin. isa ring malaking karangalan din sa amin na makilala namin ang ating mga atletang Pinoy dito sa Italia, no? Dahil meron din tayong mga nagsumasali sa marathon, di ba? Meron din tayong taga Roma at iba't ibang ano, pero Sa hindi pa Firenze, rin. merong marathon sa Firenze, Father. Ayun, so pero hindi pa natin sila nakapanayam eh. Ito sila yung kauna-unahan nating mga atletang Pinoy. So, atletang Pinoy, take note mga OFW, no? Hindi lang tayo naglilingkod sa ating mga amo dito, kundi meron pa tayong magagawang makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. So, simulan na natin. So, simula tayo kay kanino ka magsisimula? Genesis, no? Paano ka ba nagsimulang magiging atleta, no? Ultra runner. So, tsaka anong ibig sabihin ng ultra runner? Yung tama. Pakishare mo sa amin. Pwede kang magkwento muna. Paano ka Okay. ba nagsimula niya? No? Ilang taon ka nagsimula? At least sa ating mga tagapakinig, magkaroon naman sila ng inspirasyon at maaari na rin sila magsimula ngayon. At saka pakibigyan mo rin sila ng brief kung anong klaseng sport yung activity mo na yan para at least may idea sila. Okay. Sige. Bale, Brian. Mhm. Bale, nag-umpisa ako ng running mga 6 or 7 years ago. Tapos, nag-umpisa ako mga mga 5 kilometers, gano'n. Tapos hanggang sa, parang nainganyo ako sa sarili ko na makaya yung half marathon and then marathon. Tapos nung nakayanan ko yun, dun pumasok yung ultra. Kasi ang tawag namin sa ultra, pag narating mo na yung 50 kilometers. Pag 50 kilometers pataas, yun na yung tinatawag na namin na ultra. Ultramarathon. Yup. 50 kilometers ang layo niyan, ano? Yun naman, na-inspire ako dun sa isang kasama namin, kay Ray, yung isang kapitan namin, and then kay Cap Rolando Espina. Dun ako na-inspire sa kanila dahil kung magagawa nila yun, parang kaya ko din. Ganun yung nasa isip ko. And then, nag-umpisa rin ako na mag-sports dahil nagka-diabetes ako, type 2. And then, malaking bagay ang pag-i-sport dahil sa sakit ko. Naiwasan ko yung cholesterol, mga iba't ibang sakit, pati yung pagtaas ng sugar ko, yun, na-maintain ko yung level ng sugar ko. At naiiwasan ko yung sumobrang taas ang sugar ko about sa diabetic ko. And then malaking impact at hindi ako tumataba. Basta na-maintain niya lahat ng mga result ng diabetes ko. Yun ang medyo mas exciting kasi isipin mo diabetic si Genesis, no? Tapos nagagawa niya itong mga bagay na ito. So kadalasan kasi pag meron ka ng karamdaman, sinasabi natin na hindi ka na pwedeng mag-engage ng sports, no? Kasi siyempre medyo mabigat sa ano. Pero sa karanasan ni Genesis, mas malaking naitulong yung sports para gumaling siya, umaminti na yung kanyang pangangatawan. So yan, siguro isa yan sa mga malaking inspirasyon. Kasi siyempre, yes, Edwin. May nabanggit ng mga personalidad si Genesis kanina. So nakakatuwa na
meron pala siyang mga naging inspirasyon. So hindi lang pala siya yung kababayan nating Pilipino na engage sa ganyang klase ng ng sports. So maganda sa ibig sabihin hindi pa pala naman hopeless yung sitwasyon na ito. So bukod kay Genesis, marami pang nauna sa kanya and we hope na mas marami pang susunod, di ba? Ha? Opo, marami po talaga. Meron pa talaga na mas tulad ni Rolando Espina, yun talaga ang parang inspirasyon namin sa ultra runners. Tsaka yung tiga Ireland, si Cap JB, sa din yun na inspirasyon din yun. Mga nasa Italy din sila, Genesis. Nasa Ireland po, Ireland sila nakabase. Ireland naman sila. Okay. Oh. So dito sa Italy, ikaw yung mas talagang considered as pinaka-active dito sa parting yan. Marami din po kami. Marami din kayo. Mga Filipino ultra runners po din po. Maganda yan. Magandang balita yan. Talagang so sino si Rolando Espinosa o Rolando Espina? Espina. Dahil Paano siya nakilala? Nakilala ko siya through Filipino ultra runners. And then nakasama ko siya. Naging crew ako niya noong last year to Milano Sanremo. Kasi naging second place kasi siya. Kaya yun, nakaka-inspire yung ginagawa din niya. Pero this time, ikaw na magpa-participate sa Milan Sanremo, ha? Apo. Kita mo, Father? Ha? Last year, crew lang siya. Ngayon, siya na mismo yung, siya na yung participant, ha? Siya na yung representative natin. Very good, ba? Napakagandang yan. Yan talaga, kasi pag may determinasyon ka naman, talagang meron kang magagawa at maabot mo yung, minimiti natin, no? So, yung inspirasyon ay ginamit mo para kasi sinabi mo 7 years ago ka lang nagsimula, no? So ibig sabihin nung bata ka, hindi ka masyadong nag-engage sa sports? Hindi po talaga ako active. Wala akong sports. Wow. Ayun, nagiinom pero hindi naman ako naninigarilyo. Nagiinom pero hindi ako active sa sports. Saka lang nung niyaya ako nung kaibigan ko, sabi niya, "Ba't hindi ka tumakbo?" Sabi niya gano'n. And then nag-try po ako yun, 5 kilometers. And then yun, na-inlove po ako sa sport, naging passion. And then sumali sa mga races, mga marathon, yun po. So ilang taon ka na ngayon, Genesis? May tanong ulit. 35 So 28 years old ka na nung mag-umpisa? Parang ganun. Tapos may diabetes ka pa? Pwede natin ipakita yung konting background ni Genesis tapos susunod si Jay. Okay. Sige. Okay ka. VTR over. Hindi po nagpahuli ang mga Pinoy sa Paris at Italy pagdating sa marathon. Nasa 50 Pinoy runners ang lumahok sa pagbabalik ng 10-kilometer Champs-Élysées sa Paris, habang sinalihan naman ng OFW na ultramarathoner ang halos lahat ng marathon events sa Italia. Hindi lang sa Paris na dumadami ang Pinoy runners, maging sa Rome, Italy, may kababayan din tayo na ultramarathoner kung saan halos lahat ng marathon events ay nasalihan na niya at hindi siya bumababa sa top 20. Lumalaban din siya sa semi-marathon na nanalo na sa second place at top 10. Ang kanyang pinaghahandaan ay ang 285 kilometers ultramarathon na tatagal na 3 araw ngayong 2023 sa Italy. Focus muna ako sa mga longest distance. Iisa lamang ang layunin ng mga kababayan nating runners sa Europa, ang makatapos o tanghaling kampiyon sa lahat ng kanilang sinasalihang marathon event, dahil likas na sa Pilipino ang hindi umaatras sa anumang hamon ng buhay. Okay. Vads, please unmute. Matanong ko lang kay Genesis muli. Ano ng mga awards na nakuha mo o ng mga napanalunan mo? Bale yung dito po sa probinsya ng Piacenza, bale 10 kilometers lang po yun, second place. Okay. Tapos, yung dun sa Bobbio, Ultra Trail, pang 8 po ako. 8th placer ng Ultra Train. Okay. At marami pa po, pero yun na, hindi pa nagcha-champion talaga. Pero top 10, na-achieve ko naman po yung top 10.
Very good. So malaking karangalan na yan, mapasok sa Clemente. top 10. Isipin mo kung ilan yung mga kalahok niyan, ilan yung mga sumasama niyan. Marami-rami din po. Kaya Mga saka siyempre, iba-ibang 100, lahi. mga 100 participants halos mga ganun po. 100 o 200. Saka iba't-ibang lahi ito, no? Now, iba't ibang lahi, iba't ibang age, ganun. Mhm. Ibang, Talagang ano, Considering na yung age ngayon ni ano, tapos yung meron pa nga siyang problema sa health na diabetes, ano. Yung tumatakbo ka na 50 kilometers, mama mia. Hindi ko ma-imagine kung paano nagagawa ni Genesis yung pangyayari, di ba? kaya nga yun ang ano, yung isang ano. So sa ating mga listeners sa gabing ito, no, meron tayong magagawa, no, kung talagang gustuhin natin. Okay? At maraming makakatulong sa atin. Ito na si Genesis, isang inspirasyon na rin natin, no? Kasi sa mga ganitong sports, kailangan mo rin may inspirasyon, eh. Dahil doon ka medyo naiengganyo ng gusto, di ba? So sa ano, Genesis, ano-anong klaseng mga disiplina ang kailangan natin, no, para magiging fit tayo sa ganitong oring sports? Kasi nito biro, hindi lang tumakbo ng 2 kilometro, eh. Kwenta pa, eh. unang-una sa pagkain, hindi ako nagko-coke. Basta tubig lang. Tapos hindi rin ako mahilig sa mga matataba. Gulay, prutas. Iwas ako din sa kanin, parang gano'n. Yung healthy foods halos ang kinakain ko, parang gano'n po. Yun, so yun yung isa sa mga discipline na kaya-kaya natin gawin lahat, di ba? Ngayon, di ba, nasa panahon tayo na tumatawa si Edwin, no? Kasi nasa panahon tayo ngayon ng Kwaresma, no? At di ba, naging kaugalian din natin na tuwing Biyernes, nag-ayuno tayo o hindi tayo kumakain ng karne. Pero hindi ko lang alam ngayon kung nasusundan pa rin natin yan, no? Kaya mahalaga talaga siyempre yung tamang pagkain, okay? Correct nutrition. Disiplina. Yan ang diet naman is basically discipline yan, eh. Doon sa mga nais magpapayat, talagang disiplina lang ang dapat i-establish mo na sa sarili mo. Okay? Hanggat wala kang disiplina, hindi mo rin magagawa yon. Pero siyempre, kung meron kang pinaghahandaan, mas lalong magagawa at matutukan mo yon. Yung kagaya ni Genesis, no? Dahil meron siyang pinaghandaan na sports, kaya talagang sinusunod niya yan. Dahil pag hindi sinusunod yon, hindi rin niya maabot yung kanyang ikangamitiin. So, baga, kung meron kang gusto, meron ka rin isasakripisyo. At sinasakripisyo natin dito yung ating mga likes lang, yung kung ano lang yung gusto natin. At para sa tama at wastong nutrisyon sa ating katawan. Okay? At nakita natin kung paano rin siya gumaling at na-maintain, mantina na yung kanyang sugar level, yung cholesterol level, dahil nga dito sa discipline na sinusunod. Meron pa bang laban na darating, Genesis, na pinaghandaan mo ngayon? Bale, ito pong sa darating na April 14, yung Milano Sanremo, 285 kilometers. Wow, 285. Yun po yung pinaghahandaan ko this year. Hopefully, matapos na walang injury. Yun So ilang oras ka nagpa-practice sa loob ng isang linggo? Bale, ang ginagawa ko po kasi, sumasali ako sa mga races. Parang yun yung ginagawa kong practice ko na pinaka ginagawa kong resistensya sa bilis. Parang yun ang ginagawa ko na parang training na rin. Okay. So Kasi pag oras ng trabaho, Monday to Friday, yung schedule natin occupied ng trabaho. Oo. So may konting oras pero hindi sapat na training. Kaya yung ibang races, ang ginagawa ko, yun yung parang nagiging training ko na rin. Hindi ko siya ina-adapt na parang races. Parang nasa isip ko, yun yung training para dun sa
pinaghahandaan ko. Yun. So talagang yun yung management, no? Time management sinasabi natin. Discipline, time management, you take advantage dun sa mga opportunities na meron para dun sa mas mataas na hangarin. Yung paghahanda mo sa isang itong 285 na April 14 na running event. Yep. Okay, so diyan ka lang muna, Genesis, maya babalikan ka namin, no? Punta naman tayo kay Jay. Dito pa ba si Jay? Yes, buonasera po. Good evening. Oh, good Good evening, evening, Jay. So, ayun si Jay. Jay, so ganun din. Paano ka ba nagsimula at kailan ka nagsimula sa sports na ito at ba't nahiligan mo itong ganung oring sports? Sino nag-inspire sa'yo? Ako po ay nagsimula noong 2015. 2000. Opo, 8 years na. So halos panabayan lang po kami ni Genesis. So, yun, nagsimula ako kasi that time nag-yoyosi po ako, tapos yun medyo mataba. Sabihin na nating unfit, hindi healthy yung aking lifestyle. Kaya naisipan ko, una sa running po din kasi ako nag-start eh. Tapos nakilala ko nga po yung Pinoy Runners Milan, yun po yung grupo ko ngayon, kasama ko dito sa Milano na mga runners. Tapos yung coach namin, yung founder po noon, si Coach Leo, siya po yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para magtuloy-tuloy. Na-motivate niya ako na sumali sa races, ganyan. Bali, sila po talaga yung naging gabay hanggang ngayon. Kasama ko sila. Edwin, kasama ng Edwin. Maitanong ko lang, Kap, so 8 years mo nang ginagawa itong sport na ito. Opo. So siyempre, alam naman natin lahat tayo may trabaho, may pamilya. Meron. Paano yung time management mo sa sitwasyon na yan? Although alam ko medyo hindi tulad nung kay Genesis na talagang 285 kilometers, di ba? O 50 kailangan yung ultra. Opo. Pero matindi yan sa inyo dahil marathon talaga yan. Kailangan din talaga dyan yung matinding concentration and preparation, especially, no? Triathlon pa. Triathlon po. Triathlon pa triathlon, ito. excuse me. Paano mo na-divide yung oras mo? Kasi yung sa'yo may swimming pa eh, may kung ano-ano pa eh, di ba? Biking at Swim, running. bike, and run po. Matindi yun, Opo. matindi yun. Nakita ko yun, napapanood ko yun sa sports, sa mga sports channel. Paano mo na-divide yan? Kasi hindi isang simpleng tatakbo ka lang eh. So meron ka pang ibang dyan, di ba? Kailangan humanap ka ng ibang lugar na talagang especially adapted yung sport mo, di ba? Kailangan malapit sa mare. Kailangan merong lugar na tatakbuhan. Tapos siyempre yung Sabado at Linggo, after ng trabaho, may oras tayo sa pamilya natin. Paano mo na-divide yan, Jay? So, ang diskarte ko po kasi dito sa Milan, bali, singit-singit lang po yung aking, pag may free time, doon ko po nilalagay yung training ko. Kunwari, trabaho, tapos pagkatapos ng paglabas ko sa trabaho, titraining ako, tatakbo, o kaya nasa bahay ako. Dito ako meron po kasi ako nung rolling, dito po ako nagbibisikleta sa loob ng bahay, ganun po. Pagka malamig. Pagka summer naman, lumalabas ako 1-2 hours, ganyan, nagbabike ako papunta doon sa siguro mga 60-70 kilometers balikan. Pag weekends, long ride, ibig sabihin ng mga 5 hours, 6 hours sa bisikleta, ganun po. Wow. Tapos ang swimming ko naman, kasi ang ginagawa ko sa swimming, pagka walang competition, isang beses lang sa isang linggo. Instead, pag malapit na yung competition, mga 3 to 4 times a week na ako nagsiswimming. May mga access naman po dito sa Milan, nandito po yung man-made lake na Idroscalo, doon po ako lumalangoy pag summer. Instead, pag winter, nasa swimming pool po ako lumalangoy. Yun, tapos yan, ganyan lang, singit-singit. Depende sa oras ng trabaho kasi trabaho, pamilya, tsaka yung training, yan. Pagkakasyahin mo, meron naman po tayong 24 hours sa isang araw, so makakapasok pag gusto natin na talaga mag-ensayo. Sandali ang video ni Jay. Yun po. Sige, pasok. Let's go! Bonjour!
Ironman! Ano masasabi mo, boy? Nakakapagod pero sulit, masarap. Yeah, congratulations! Pakita mo medal mo! Ironman! Okay. Okay, so matanong ko lang Jay, Opo. paano ba hinahati-hati yung oras sa mismong triathlon? Yung swimming, ilang minutes yan o ilang biking at running? Paano yan napaghati-hati? Bali, yun po kasi, yun by distance. So, By distance, okay. ang Ironman po kasi, ang Ironman ay 3.8 km swim sa dagat. Tapos ay 20 kilometers. Sa dagat. Lalamuin mo, 3.8 kilometers? Opo, lalangoy ka po ng 3.8 km sa dagat. Ay, kailangan. Tapos, din. pagbalik po sa Pangpang, so magpapalit ka, magsasapatos ka pang bisikleta, so magbabike ka naman ng 180 kilometers. And then, 180 kilometers tapos? Pagkatapos mo magbike ng 180 kilometers, sabihin natin approximately mga nasa 5 to 6 hours bike yon. So, pagbalik mo galing doon, may tatakbo ka pa ng 42 kilometers marathon. Wow, talagang Yung sa biking, patag ba yun o may mapahon o ano? Po, kasi may mga course na hili, pero yung sinalihan ko po yung dito po sa Ironman Italy, patag po siya. Patag, Sorry to say, patayan pala yung trial ngayon, no? Mas matayan ito kasama kay Edwin kasi Hindi pala. siyempre, basa ka, di ba? Tapos magbabike ka, tapos tatakbo ka ulit. So talagang yun, ba? Imagine ko pa lang yung 180 kilometers, dalawang balikan yun yung Perensi to Puntipulsado. 40 kilometers ang naabot ko sa bisikleta. Wala na sa nagalahati. Anyway, so yung gano'n ilang mga event na nasalihan mo? Ilang triathlon na nasalihan simula nung? Bali, sa triathlon po kasi siguro mga yung 7 laban ako, pero yung Ironman po yung pinaka-special doon kasi yun po yung pinakamahaba. Yun po yung ginanap nung September. Mm-hmm. September 2022. Yun po talaga yung pinaghandaan ko last year eh. Kaya yun po yung sinabi ko sa inyo na distance. Pero may mga short distance naman po, kumbaga merong kalahati lang noon, yung po yung tinatawag na 70.3, Ironman 70.3, bali 1.9 km swim, tapos 90 kilometers bike, and then 21 kilometers run. So, yun. Tapos meron din pong Olympic distance na tinatawag sila, o yung normal na triathlon, which is 1,500 swimming and then 40 kilometers sa bike tapos 10K run. So yun po yung pinaka-normal. 1,500 is 1.5 kilometer. Opo, 1.5 kilometers swim. So yun po yung mga distances sa triathlon na nasalihan ko. Pwede ma-share mo sa amin kung ano yung record mo doon sa huli mong yung Ironman na yan, yung sa Ironman po, bali, natapos ko po siya ng 11 hours, 53 minutes. Lahat-lahat po yung total race po. 12 oras? 11 hours, 53 minutes po. Oh, 12 Kulang-kulang 12 hours, sub-12. Matindi nga, Father. Matindi ang preparasyon yan. Isang araw lang po yung race na yun. So, parang maghapon kang walang umaga, tuloy-tuloy. Nagsimula kami kasi yun din po yung tinarget ko that time. Sabi ko, pag nag-start ako ng 7 a.m., sabi ko sa asawa ko, abangan mo ko ng 7 p.m. sa finish line. Kasi sabi ko sa kanya, ang preparation ko talaga pang 12 hours na So na-hit mo yung medyo na-break ko pa, na-hit ko pa ng na-break mo, konti yung kasi 7 minutes, mas maaga pa ako. Kasi yung 7 okay minutes, na. mahaba na rin yun yung 7 minutes. Happy naman po ako dun sa na yun, sa time na yun. Kasi talaga po ang cut-off po nun ng Ironman is 16 hours. Pag hindi mo siya natapos, yung tatlong discipline na yun, yung tatlong distance na yun, within 16 hours,
hindi ka na po i-consider as finisher. So may cut-off po siya. Talaga, Hindi po pwede na, porket sinabi na 180 na bike, kailangan kahit hanggang bukas ka na magbike. Hindi po Kailangan po pumasok ka din sa oras Pumasok na ka binigay sa nila. So Sa 16 hours. Kung tutusin, ang layo mo pa dun sa cut-off, no? Malayo pa po ako sa malayo, cut-off. Medyo malayo ka meron pa sa pa akong cut-off. 4 na oras bago mag-cut-off. Marami ba nagsusurvive dyan? I mean, ibig sabihin, nakukuha nila yung cut-off. Depende po kasi sa sitwasyon. Kumbaga, pag nag-ensayo ka, naghanda ka para dun sa race na yun, nag-training ka, masusurvive mo siya. Mhm. Magpi-finisher ka. Not unless na hindi ka naghanda, hindi ka nag-prepare, tapos may nangyari. Hindi naman po natin masasabi. Kada race naman po may nangyayari. So meron po mga DNF o yung mga did not finish na tinatawag na not finisher. Kunwari po ay yung mga inabot ng cramp sa dagat, mga hindi na nakalangoy, o kaya yung mga naplatan sa bisikleta, ganyan. O kaya nag-cramp sa pagdating ng marathon. Kasi marathon po yung last part Yun po yung huling gagawin mo pagkatapos mong mag-swimming at mag-bike, magmamarathon ka pa. Nagkaroon ka rin ba ng aksidente sa tatlong events na yon? Meron Minumali ka rin? po as of now, yung mga laro ko, lahat po malinis, wala pa naman po. Wow, congrats talaga, no? Kasi hindi, ma-imagine ko lang, no? Meron Kasi- lang po akong isang DNF yung nag-start ako. Nung sinusubukan ko pa lang siyang mag-triathlon, bali, nalunod po kami. Kaya po ako nagpursige na mag-aral mag-swimming. Naging So challenge hindi po niya. kasi siya, na-challenge po ako kasi nung una, laro-laro lang. Tara, sali tayo, ganyan. Tapos, nangyari, sabi ko, maiksi lang to, kaya natin to. Nangyari po, hindi po pala namin kaya. Unprepared, wala kami dun sa tamang procedure ng paglangoy. Yung swimming po kasi yung medyo technical, sabihin na natin. Hindi po 3.8 pwede yung langoy. kilometers. Hindi po pwede kasi yung langoy aso Kailangan po talaga proper swimming para maabot mo yung ganung distansya. May tanong ko lang, yung event nyo noong September, kung natatandaan mo, ilan kayong participant? Ilan yung nakalampas doon ilan yung nakasurvive doon sa minimum maximum na 16 hours? At pangilan ka nung event niya? Bali, hindi ko na po kasi matandaan kung pangilan ako. Pero ang alam ko po, siguro ang participants po niya nasa mga 1,500 athletes sa buong mundo, which is 8 po ang Pilipino. Isa ako na taga-base dito sa Italy, tapos may dumating na 4 from Middle East, tapos may kasama po kaming isang taga-Barcelona at saka isang taga-Ireland. O ilan sa inyo mga Pilipino, doon sa Pilipino nag-participate, ilan kayo nakalampas doon sa... Lahat po yun finisher. compliment. Compliment. Talagang Iba talaga ang mga Pilipino. Pinoy, sa yung stamina. So mga ganitong sports kasi, endurance sports to talagang. Sa endurance po talaga, kailangan lang endurance to Yung po kasing ma-finish mo yon, parang hindi mo na rin titignan kung anong place ka dumating. Kumbaga, place mo na sa sarili mo na na-finish ko to, na nagawa ko to, matapos ko to. Hindi ko na po nakita kung pang ilan ako, kung gaano karami yung nakatawid. Basta ang po kasi sa akin nun, ang pumasok po sa isip ko nun, ayos at natapos ko na, nagawa ko yung target distance and target time ko dun para sa sarili ko sa araw na yun. Achievement po kasi sa akin yun. At saka malinis. Ibig sabihin, walang aksidente, walang aberya sa gitna. So talaga, mahusay, no? So, siguro, maaari ba natin sila, ma-interview yung dalawa? Pwede natin ipasok silang dalawa? Operator? Kasamang Ed? Bago para sa ilang panghuling mensahe. Pero bago yung panghuling mensahe, meron pa akong gusto itatanong. Okay, alright, so yan. Sa inyong dalawa, Jay at Genesis, no? Siyempre, may mga paghahanda at ang sports ay investment yan Sa inyo, magkano? Kasi siyempre, may mga gastusin yan So, sa usaping financial. So, magkano ang kailangan natin para maging fit sa ganitong oring sports? Genesis, ikaw muna. More or less.
meron naman mga mamura na pang pang start pa lang. Mhm. Meron naman. Marami naman dito na kahit sapatos, tapos Mm. ano lang, basta pang running na gamit, kailangan talaga pang running. Pero kahit walang tatak naman, okay lang yan. Wala naman pinipili eh. Basta mag-start ka ng sports, Start ka lang. saka ka lang matututo nun. Yung mga makakasama mo, yun, saka ka matututo din sa kanila. May magtuturo din sa halimbawa, yung may mas alam sa'yo, pwede kang humingi ng advice kung Ideas. alin ang mas magaganda or alin yung dapat kong bilhin, yung tamang shoes para sa akin, parang ganon. Marami Okay. po. Si Jay, kasi siyempre may bisikleta pa, may iba-iba. Ayan po, sa triathlon medyo mas magastos. Hindi, kumbaga, sa running ay okay ka na sa sapatos at shorts at t-shirt. Sa triathlon po, bibili ka ng bisikleta, tapos Sa swimming, may mag-diretso ka gadget ka pa. sa piscina, opo, tapos yung mga gadget mo sa swimming, wetsuit, goggles. Ano po yun, through time, accumulate mo naman po lahat yung mga gadgets. Dahan-dahan lang. So, ang diskarte lang sa kanya, wag mo siyang bibili ng isang bilihan na isang biglaan. So, habang nandun ka sa process, sa journey na ginagawa mo yung sports, bumibili ka, nangongolekta ka ng mga gamit na kakailanganin mo papunta dun sa race day mo. Kumbaga, kung hindi naman po, sabi nga ni Genesis, hindi mo naman nga kailangan bumili agad ng mamahalin, bagong bike. Pwede ka naman bumili ng used second-hand bike na pang training mo, pag gagamitin mo. So, nasa sayo naman yun. Basta kailangan lang, gagamitin mo siya. Kumbaga, kung bumili ka ng bike, magra-ride ka sa labas. O pepedal ka para ma-train yung katawan mo. Ganon din sa sapatos. So, lahat yun. Pag ginamit mo siya, yung pera na pinambili mo dun sa bagay na yun, magiging worth it siya para dun sa ginagawa mong sports. Tama. Ganon naman po So, yun eh. siyempre, in every effort, mayroon kang investment. Pero hindi naman Opo, para opo. necessarily na talagang doon ka sa high-end agad. Kasi, Oo, siyempre, hindi naman po kailangan na ganun. Kasi siyempre, meron kasing iba na talagang tumitingin doon sa mga publicita, no? Publicita na kung nakikita ito yung Opo. maganda. So medyo nainganyo na dapat Normally po ganito. yung ganun, pag nakakita ka ng, uy, ganda Oo. naman nung bike niya, ang ganda naman ng shoes niya. Mm. So, maybe soon makakabili ka rin nun, pero mag-practice ka muna. So, mas importante yung mag-ensayo ka muna kaysa dun tignan mo yung Kasi mga bagay na kakailangan. Yung bike na ginagamit sa triathlon, dyan, kailangan yung bisikleta na reliable, mas magaan. Opo. Diba? Tapos mas matibay, which is the more na hinahanap yung mga gayong qualities, mas masakit sa bulsa, di ba? Mas masakit sa bulsa, opo. Siguro So yun yun naman, ang- buy and sell naman yun. Through time, makakakuha ka. Siguro ngayon, bumili ka muna nung entry level na tinatawag nila na bisikleta, yung medyo magagamit mo siya, practicein mo, gamitin mo. Tapos soon, ibenta mo yun, bumili ka naman ng dagdag ka ng konti, dagdag ka ng konting pondo, bumili ka ng mas maganda, yung kumbaga masusunod doon na level ng bisikleta. Oo, kasi nga, Okay. kailangan Mahaba din pa po yung diskarte. gastusan pagdating sa sports. So, dyan na po papasok yung mga kailangan natin, mga sponsors, yung mga tutulong sa ating mga tao. So, hindi naman lahat siguro shoulderin mo kung pagdating mo sa sports. So, minsan, kusang dumadating yung blessing pag nandito ka na. So, sundutan ko lang yung nabanggit ni Jay. At saka sa inyong dalawa, tanong na rin sa inyong dalawa. As of this time, meron na ba kayong mga sponsor sa mga nilalahukan yung events? Si Genesis. Ang ini-sponsoran po ako ng Società ako ng yung Italia Marathon Club dun sa Milano San Remo. Malaki din po yung budget na inano dun eh. Binayaran. So, hopefully yun na kayang tapusin yun. Sila po yung nag-sponsor sa akin dun sa Milano San Remo. Very good. Si Jay?
So, yun po, sa sponsors naman po, yung team ko po kasi yung may sponsor doon, yung bali, may mga nung nakita nila na okay yung ano nung sports. May mga tao po na lumapit na gusto din pong suportahan kami nung team ko na binigyan kami ng pagkakataon na maging partner namin sila. Sa So, pagdating sa sponsor, sa kalagayan niyo, mga ano na kayo athlete na talaga kayo may turing na kayo Professional na considered international level professional. Meron ba kayong nakukuha din suporta mula sa ating gobyerno? O Yun. lumapit ba kayo sa kanila? Maganda tayo, hindi sana tatanong ko. Opo. Ikaw, Jay. Wala po sa as of now sa government, puro recognition lang po. So, yun, At least natatawag. may recognition naman. Meron naman po. May Okay. kahit papaano nire-recognize tayo ng consul dito sa Milan pag may mga laban tayong mga nakamit, yun. Tinatawag tayo courtesy call, tapos meet and greet, ganun naman po. So, okay naman po kami sa ganun. Okay. Genesis. Pero sana mas maganda kung may funds na manggagaling. Speriamo. In the future. Hindi, mas maganda po sana kung tumutok din sila sa mga atleta na tulad namin. Sana, one day, kung may chance. Dahil dala niyo yung bandera natin eh. Opo, lagi po yan. Pag ito na lumalaban yan, po kami, Philippines lagi yan, kahit sila Genesis, ganyan Diba? din. Parehas yan. Dalandala namin. Nakikilalang bansa natin dahil sa mga atleta tulad ninyo, di ba? Kayo yung nagpapalit ng paniniwala tingin ng mga Italiano sa atin na hindi lamang tayo mga domestiko dito kundi mga atleta rin tulad ninyo, di ba? Precisely. So talagang so yun ang ating panawagan din dito na sa mga atleta nating Pinoy na maging nasa ating bayan o dito sa labas ng bansa. Sana mabigyan ng pansin ng ating pamahalaan ngayon at mabigyan talaga ng kaukulang suporta kasi alam naman natin ang sports ay napakahalaga yan sa ating buhay, no? Hindi lang pansarili yan kundi ito na ipakita natin na ito ay para din sa karangalan ng ating bansa. So karangalan natin mga Pinoy, no? Na makilala sa larangan ng sport, lalo na sa ibang bansa kasi isipin mo, ang mga kalaban nila iba-ibang lahi So talagang yan at siyempre marami dyan ang pagdating din sa sponsor, medyo lihado siguro tayo dyan dahil yung iba, dahil siyempre may mga pangalan na sila, so marami din sila nakukuha ng sponsor o talagang sinusuportahan sila ng gobyerno, no? So yan sana ang ating panawagan sa ating mga, I'm sure na itong ating broadcast, maaaring hindi lang mapakinggan ngayon ito pero sa mga susunod na araw tuloy-tuloy yan kasi naka-plug in naman ito sa ating Facebook page, no? So, imposible naman wala nakakarinig o hindi makakarating to sa mga tao natin dyan sa Philippine Embassy at saka sa consulate sa Milan. Oy, mga representante ng gobyerno ng Pilipinos, baka naman, Yes. konting suporta. Konting suporta. Ang ganda ng building niyo dyan, ang lalaki na mga opisina niyo dyan, kung sino-sino, baka naman mabaginan yung ating mga atleta. Total, sila yung nagdadala Lagi ng ating pangalan, ng proud, ating bandera at saka ng ating pagiging Pilipino dito sa Italia at sa iba pang panig ng mundo. Baka naman. Nangingilabot nga ako, nakikita ko yung bandera natin, bit-bit nila, tapos minelcome sila. Hindi sila humihingi ng kung ano-ano pang malalaki. Basta bigyan nyo lang, hindi lang yung pagkilala. Dahil the more na susuportahan natin sila, dahil dito, sa usapin ng sport, kailangan talaga dito yung financial. Isa yan sa pinaka-essential na parte ng pag-develop ng at pag-improve sa sport na kinabibilangan nila, financial. So, saka, makita mo yung balik din sa pagdating sa aspeto ng kalusugan, di ba? Napatunayan nila na ang sports ay isa ding magandang therapy sa ating katawan, lalo-lalo na pag meron tayong mga karamdaman. Dahil yan ang nakakatulong gusto kasi ang sakit naman hindi lang yan sa physical aspect, malaking parte niya yung isip So, positive thinking ka, talagang maigpawan mo yung mga hamon sa iyong katawan. Bago tayo magtatapos, so hingin muna natin ang kanilang mga mensahe kasamang Edwin. So, Jay, anong mensahe mo sa ating mga kababayang Pilipino na nakikinig sa atin ngayon? So, marami-rami ito, no? May mga sumusunod dito sila. At saka hindi, lalo na sa mga kabataan na nandito rin sa Ayun. Pati na naman ang mga matatanda, no? Kasama namin doon. Para sa lahat to, ito yung message ko sa atin lahat. Okay. Iwas po
po tayo sa mga masasamang bisyo, iwas po tayo sa mga negative na mga tao at ipagpatuloy po natin yung mga nasimulan ng mga atleta, yung about sa sports, mapakaganda po nito sa ating katawan, sa kalusugan. Imbis na ibayad po natin pambili ng gamot, ibili na lang po Yun. natin ng running shoes, tsaka ng Wow. bisikleta. Pumidal po tayo, yan, mag-sports po tayo, mag-activity po. Imbis na weekend po ay masarap po minsan, alam ko masarap minsan weekend, masarap uminom, pero mas masarap po sa pakiramdam yung gigising ka ng Lunes na wala kang hangover, hindi masakit ang ulo mo. Wow. Di ba? Very good. Genesis. Para po sa lahat, mag-ensayo po tayo. Mag-umpisa tayong mag-running o biking para sa ating kalusugan, sa ating katawan, para iwas sa sakit po. Iwasan ang masasamang bisyo, and keep inspiring po yung mga mas malalakas sa atin na nag-ultra. Kayo may mga pamilya kayo. So, kumusta naman ang mga pamilya nyo? All-out support ba sila sa inyo? Sa inyong ginagawa? Yun, opo. Opo. Sa akin po talaga all-out support yung aking wife at saka yung mga anak ko. Pag may race po ako, kasama ko po lagi yung mga talagang hindi po yan nawawala sa gara, sa race. Okay. Number one fan. Isa mga number one fan mo po. Yan, tama yun. So, Number one makita mo Shoutout talaga. nga pala sa asawa ko, lagi naglalaban ng mga maruruming damit na Oo nga. Ayun. galit na galit niya pagka yung ano. Hindi naman, pero hindi man galit na galit. I mean, siguro, yun yung ano niya, yung pinaka nakikita kong support na pagod ka sa training, papakainin ka niya, madumi yung damit mo, lalaban niya. So, may mga part siya dun sa ginagawa ko as as athlete eh. Hindi lang ako lang tumag-isa eh. So, kasama ko siya, partner ko siya. Kasi So, yung tagumpay ko, sa tagumpay pamilya, yung responsibilidad mo sa pamilya, siya yung sumasambot habang nagpa-practice ka, nagte-training. Magkasama kami. So, ako din naman po, sa part ko, kahit may training, pag kailangan niya ako, kumari, mag-grocery, kasama pa rin, laging nandun pa rin, susundo ng bata. Kailangan hindi mo pa rin maiwan yung mga responsibilidad mo as tatay dito sa atin. So, ito yung isa pang benefit, no? Builds family. So, mas lalo napapalakas at napapaganda yung samahan ng pamilya. So, kahit pa po, tingnan nyo kung ano ang nagagawa ng sports sa buhay ng ating mga atleta, no? Hindi lang sa kanilang disiplina, personal, hindi lang sa kanilang kalusugan, at medyo nabubuo pa rin yung bonding ng family. Kasi nagtutulungan eh. So, hindi naman natin makakamit ang isang bagay kung kahit ano man yan, kung hindi tayo nagtutulungan, lalo-lalo na magsimula mismo sa ating tahanan. So, I think, congrats sa inyo, Genesis at Jay. Talagang natutuwa kami na nakapanayam namin kayo sa gabing ito dahil kahit ako rin, natuto rin ako at marami akong natutunan sa inyo, no? Sa inyong mga binahagi. So, Father, last na hiling ko lang, halimbawa si Genesis at saka si Jay, yung mga susunod din yung activities, let's say yung pinakamalapit yung event na pagsasalihan, baka pwedeng ma-invite ninyo, ma-announce ninyo dito sa ating programa. So para mabigyan natin ng pagkakataon, at least yung iba na malapit sa lugar na yan, mapanood naman yung inyong paglahok sa mga ganyang event. So Genesis, kailan ulit yung sayo? Sa April 14, Milano Sanremo. Pero meron din po akong race ngayong March 14 dito sa River Garro, dito sa malapit po sa amin, sa Piacenza. Sa trail running, 30 kilometers. Yun po. Okay, March 14 at April 14. Jay, anong forthcoming Ako sports? naman po, ang next race ko po ay marathon na dyan po sa Roma, March 19. Magkita-kita po tayo dyan. Yung marami po kasing dadating na mga iba pang athletes from other parts of the world na mga Pinoy din na may gathering ka sa Roma para magtumakbo ng marathon. So, Kita-kits doon, Jay. Kita-kits doon sa Roma. Shoutout po pala sa team ko, Team PRM, tsaka sa mga Isilongga Boys, mga kasama ko sa trabaho dyan dito sa
sa Milano. Shoutout sa inyo lahat dyan. So one last request, no, kung may mga poster kayo o na pakipadala na lang dito sa aming kasama si Kaedo para ma-post natin sa Facebook. At Okay. least alam natin yung mga events nyo. Kung nandito kayo sa Roma, at least aware yung mga taga-Roma na meron tayong mga kababayan na kasali sa... Opo. Okay, so... Pakiiwan din ng mga contact number ninyo in case may mga kilala kami na pwedeng, let's say, sa mga event na sasalihan ninyo, meron kami mga kilalang hindi man kalakihan na gusto mag-sponsor, mapalagay lang sa mga uniform ninyo, at least makakadagdag sa inyong financial, di ba? So, tignan natin, baka may maitutulong din kami sa inyo pagdating sa bagay. Salamat po. Okay, Ako- so... Ako po ay kontakin nyo lang po sa Facebook page ko po sa Facebook po. Pwede niyo po ako message sa Messenger kung may mga gusto po kayong malaman information. Handa po ako mag-share na nalalaman ko tungkol sa sports ng triathlon at ng Okay. running po. Wala pong problema sa akin. Okay. Good. Ako po, kakatapos ko lang ng 24 hours sa Bione, Brescia. Congrats, bro. Congrats, Jen. Congrats sa inyo. Thank you. So kung yung kay Jay is 11 hours, almost 12 hours, sa'yo 24 hours naman. Yung pong endurance. O, talagang bata yun. Brother. Walang tulugan si Genesis tumakbo. Walang tulugan. Okay, so medyo tayo na yung lumampas na rin tayo sa Lumabas tayo, masarap ang kwentuhan natin. Hindi, kasi talaga namang napaka-inspiring nung kanila. Oo nga. So, kasama ngayon rin, batiin muna natin yung ating mga sumubaybay sa gabing ito, no? Sina John Librada, si Captain Dalisay, no? Si Rodel Lagrimas, Mervin de Guzman, John Espirito, siyempre dyan, si Alona Pochon, no? Si yung mga fans ni Jay, nila, Genesis J, Loida Arevalo. Si Diding Talaron Ducanes, O yun, no? si Si Ana, Cap Tonelita, ang aking partner si Cap Hueng Caray, si Marvin Baga, bayaw ni Genesis, at saka si Rocky Boy Bondok, at marami pang iba, hindi ko makita. nandito si Annalyn Capuno, si Ate Lisa, Annalisa Bueno, no? Supposedly makakasama natin siya, pero hindi dahil meron siyang At si Shelly Portugal, Santo Domingo. Oy, birthday ni Cap Weng, di ba? Kasamang Weng, happy birthday. Shiley. Sika si Shelly, birthday din. So, Si Ma'am dito rin si Carmelita Gus Cabrera, si Rocky Boy Gonzales. Bondok, Ironman daw. Sino ba? Kasama Kasama ko yung sa trabaho po. Makasama lang sa trabaho. Okay, so yun po ang ating Okay. kapanayam. So maraming salamat muli kay Jay at Genesis. Salamat. Sa mga sumuporta sa Isa kanila, pong lalo karangalan. na yung mga sponsors, maraming salamat din at sana dumami pa kayo mga sponsor kasi kailangan natin suportahan ang ating mga nagbibigay ng karangalan sa ating bayan. Okay, may panawagan tayo? Dulay Santuala, proud tita daw. So, Tita ko ganito po yun. lang, sabi nga ni Father kanina, kakaiba itong programa namin ngayong gabi. Talagang first time namin. Sa lang 120 episode namin nakaraan, first time namin to. So, natutuwa kami na nakasama namin kayo dito. Dahil hindi lang bilang mga atleta kayo, kundi kayo yung nagbibigay ng karangalan sa ating lahat bilang Pilipino. Maraming salamat sa inyong dalawa, Jay at saka Genesis, ha? Sana dumami pa kayo, ha? Patuloy na dumami sa mga susunod na panahon. Thank you very much, ha? Thank you din po. Thank you.